Gandang tanghali po. Kasalanan ko po hindi tayo marunong na mag-live. Tinuturuan pa ho tayo via remote. Meron din pong nagdidikta sa atin, parang yung pagdidikta ng mga banyagang interes. So, ang ating pong pamagat ngayong araw, kontrabudol. Magandang tanghali po sa lahat ng Pilipino na naririto po sa Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong pagpapahintulot sa akin na samahan ko kayo sa inyong pananghalian ngayong araw ng Lunes, July 28, 2025, huling Lunes na po ng buwan ng Hulyo. Ilang araw na lang, tapos na po ang Hulyo, papasok na ang buwan ng Agosto. Napakabilis ng panahon. Pagkatapos ng Agosto, nagbabadya na po, nakaporma na, sumisilip-silip na ang ating iniidolo si Jose Marichan at handa nang magbigay ng kanyang Christmas songs. Kay Irene Dequina, good afternoon. Attorney Vic, magandang hapon din sa iyo. Kay Bel Marin, magandang tanghali. Kay Fenmi at kay Janice Lolo. O Lolo, kahapon po pala ay Grandparents Day. Kaya hindi pa man huhuli, aking binabati ang lahat ng lolo at lola. Growing up ay hindi ko na po inabutan ang aking mga lolo at lola sa both sides. Kanya nga po yung aking mga anak, ang aking tinuturo, napakaswerte ninyo, inabot ninyo ang lolo at lola ninyo on both sides. Bagamat isa na lang po ang lola nila ngayon, ang aking binan. Pahalagahan po ninyo yung inyong mga magulang, yung mga kabataan, pahalagahan po ninyo yung inyong mga nakatatanda, yung inyong mga lolo at lola. At speaking of lolo, nais kong batiin na aking nakasama at nag-meeting po kami last week, Friday I believe, ang millennial lolo na si Joe Zaldariaga, na aking kaibigan, millennial lolo. Pakisubaybayan po ninyo yung kanyang mga sinusulat, yung kanyang mga kolum. Napakagaling. At binibigyan niya ng bagong dimension on how we should look at our senior citizens. Tama po yung kanyang advokasya ni Millennial Lolo Joe Zaldariaga. Ang sinasabi ko kasi, pag tumungtong ka daw ng senior citizen, para ka ng unproductive member of the society. Hindi po totoo yun. Napakarami po mga senior citizens na aktibo pa rin. In fact, we draw a lot of wisdom from them. At yung mga learnings, yung mga sage advice, talagang iba po yung eksperyensya na pinagdaanan ng ating mga senior citizen. Kaya maganda, keep up the good work, Millennial Lolo Joe Zaldariaga, ang iyong advokasya na dapat tingnan natin. Huwag na natin sundin yung typecast sa advertising, sa advertisement, na paglolo, uugod-ugod, pabigat, inaakay, may baston. Hindi po totoo yan. Dapat tingnan natin yung mga lolo at lola, yung mga senior citizen, sa panibagong perspektibo. At yan po, ang nang-champion po niyan ay si Millennial Lolo Joe Zaldariaga. Yung ating pong pamagat, ulitin ko kontrabudol. Bakit to? Nung research po ng ating mga staff, oy KPL, magandang hapon din sa iyo. KPL, magandang hapon. Si Wilma Sam watching from Bahrain, magandang hapon. Kay Ricardo Tanggian, magandang tanghali din sa iyo. Pati kay Daniel Maravilla Jr., kay Ben Agustines. Attorney Vic, 11,000 ba followers mo dito? Oo, 11,000 na ho. Dahil sa inyo, mag-ano po kayo, share, like, and subscribe. Mag-share, like, and subscribe. Lumalaki po yung ating mga subscribers at yung followers po natin sa lahat ng aking pahina, sa Blue Badge, dito po sa TikTok, at syempre, itong ating inaantabayanan, ang higit pang paglaki ng mga subscriber and followers po natin dito sa YouTube. Ito po yung ating sinasabing kontrabudol. Ang naging pahayag po ng isang kilalang broadsheet, Marcos gets US tariff cut by 1%. Fake news. Pambubudol po ito. Ito po ay spin ng mga media operators and handlers ng Malacanang. Wala pong nakuha ang Pilipino sa transaksyon at negosasyon. Kung negosasyon man pong maituturing, yung paggasta na naman ng pera ng bansa.
nung tumungo ang ating Pangulo upang makipagtagpo sa Pangulo ng Estados Unidos, hindi po totoo na nagkaroon tayo ng ganansya. Wala pong ganansya na 1%. Bakit kanyo? Kagaya po ng aking dinidiskurso kanina, and by the way, ang atin pong layunin, uulitin ko, ay may angat ang antas o ang level ng pampublikong diskurso. Iangat natin ang diskurso patungkol sa mga usaping panlipunan. Nang sa ganoon ay may mapulot po kayong impormasyon, kaalaman, point of view na hindi naman kinakailangan sumang-ayon kayo sa akin. Welcome po dito, pati yung mga kumukontra, welcome po dito yung mga trolls. Hindi ko naman masasabing you are decently employed. Meron po kayong gainful employment bilang mga trolls. Ang layunin ninyo ay makapanira pero hindi po decente ang inyong trabaho. Magpaganoon pa man, hindi ko po kayo huhusgahan. Welcome po kayo rito at hindi kinakailangan kayo ay sumang-ayon sa akin. Importante ay makinig kayo, and at the end ng ating pagtatanghal, pagka meron po tayong direktang pakikipag-ugnayan sa inyo, ay makabuo kayo ng sarili ninyong pananaw, ng sarili ninyong opinyon, base sa inyong sariling desisyon, base sa tamang impormasyon na ating pong pinapahayag dito, at makabuo kayo ng inyong prinsipyadong paninindigan na ipaglalaban ninyo yung paniniwala nyo yan. Bakit po ganito ang advokasya ng inyong lingkod? Sapagkat ako ay naniniwala, kinakailangan natin magkaroon ng higit na maalam na lipunan. Kinakailangan natin magkaroon ng higit na maalam na citizenry. Upang sa ganoon, pagdating po sa decision making ng pamahalaan, meron po kayong boses, meron po kayong tinig. Hindi po pwede kasabing isa na lang ang magsasalita, kung sino na lang. Hindi po, dapat po lahat sapagkat kasali po tayong lahat dito. Buwis po ng mamamayang Pilipino ang nagpapasahod sa lahat ng empleyado ng gobyerno, maging sila may elected o sila man ay appointed. Lahat po ng kawani ng gobyerno ay sumasahod galing po sa pera natin, sa buwis na ating binabayad. So kontrabudol, ito po yan. Marcos gets US tariff cut by 1%. Fake news, o si Charlon, mabuhay ka. Hindi po totoo na merong ganansya ang Pilipino sa pagbisita ni Bongbong Marcos kay Donald Trump. Paliwanag ko sa inyo. Yung trade deal ho natin, kasalukuyan ang present tariff rate, yung kasalukuyang ipinapataw ng Estados Unidos sa Pilipinas ay 17% na po. 17%. Tatandaan ho ninyo, nagbanta ang Estados Unidos, sinabi na kapag hindi tayo nagkaroon ng trade deal o kasunduang pangangalakal by August 1, malapit na po iyan, by Thursday, I believe, by August 1, ay magpapataw na po ng 20%. From 17, magiging 20% na raw po ang magiging taripa na ipapataw ng Estados Unidos. Ano po ang nangyari? Nabaswitan, nasipulan, dali-dali po ang gobyerno, ang pamahalaan ng Pilipinas tumungo diyan sa Amerika. Gamit po ang ating mga buwis, pamasahe, lahat po yan, aeroplano, lahat po yan, pati yung preparasyon. Dali-dali pong tumungo sa White House. Ang sabi, upang makipag-negotiate, upang makipag-usap, upang makipagkasundo. Subalit, ano po ang nangyari? Yung 20% na panakot ng Estados Unidos, nauwi po ito sa 19%. Dito po pumapasok yung fake news na meron daw po tayong na-save o naisalba raw po ni Bongbong Marcos ang Pilipinas at ang mga Pilipino sa halagang 1%. Dahil binawasan daw po ni Donald Trump from 20 to 19% na lang yung buwis na ipapataw sa mga produktong manggagaling sa Pilipinas. Mali po yun. Ito pong balitang ito, hindi po ito totoo. Kaya po ito pinutol ng aking mga staff, yung nagsaliksik po, upang
ganito po ang gawin nyo sa balitang ito, fake news po ito. Wala po tayong ganansyang 1%. Trample po nyo yan. Itapon nyo na po yan. Bakit kanyo? Ang masaklap na katotohanan, 17% po yung kasalukuyang buwis. Ginawang 19% ng Estados Unidos. Ibig sabihin, hindi po -1 plus 2%. Yan po ang naging bunga ng dali-daling pagtakbo ni Bongbong Marcos upang makipag-usap at pirmahan. Kung pumirma na sila ng trade deal na ho yan nagkamayan na. Ang formality siguro to follow, pero ang importante, nagkamayan, yung shake hands po yan, sa mga tunay na lalaki ho, yung kamayan ay mas matibay po yan kesa sa kung anumang written contract, no? So, hindi po nagkaroon ng ganansya tayong mga Pilipino na 1% reduction, 1% deduction, or 1% discount. Mali po iyon. From 17%, naging 19%. Ini-spin na lang ho nila damage control. Ang katotohanan, nagkaroon pa ho ng additional 2% imposition sa kasalukuyang taripa na ibinibigay ng Estados Unidos sa ating mga produkto. Sa mga produktong manggagaling po dito sa Pilipinas, sa mga produktong gawang Pilipino. Yung mga export po natin patungo sa Estados Unidos, instead na 17%, pagdating po ng August 1, 19% na po ang halaga ng taripa na ipapataw ng Estados Unidos. So, nasaan po ang savings na 1%? Makikita natin, ito'y pambubudol. Alam ninyo, we deserve to know the truth at parte po iyan ng advokasya ng hakbang ng maisog. Yung transparency, kinakailangan magkaroon ng full transparency sapagkat pera po ng mga Pilipino ang nakasalalay dyan. 2% pong additional na buwis. Yan po ang inuwi ni Ginoong Marcos pagkatapos siyang makipagpulong kay Ginoong Trump sa Estados Unidos. Huwag po tayong papadala sa spin at damage control ng gobyerno na meron daw pong nakuhang 1% tariff cut ang ating bansa. Hindi po totoo ito. Additional 2% po ang natamo natin. 2% pabigat ang ating pong nakuha at inuwi ni Bongbong Marcos nung siya ay nakipag-ugnayan kay Pangulong Donald Trump. Therefore, there is no 1% reduction from the present tariff rate. Kasi ho, kung walang budulan, pag sinabi nilang tariff cut from 17%, dapat 16% na lang ho iyan pagdating ng August 1. Kung ganun ang naganap, iyan, wala tayong problema, nagkaroon ng discount, nagkaroon ng reduction, nagkaroon tayo ng ganansya. Hindi po From 17%, it did not go down to 16%. No. Therefore, wala pong katotohanan na may 1% reduction. Ang katotohanan, from 17%, ang mga produktong Pilipino na papasok po sa Estados Unidos, ang magiging tax po o taripa ay 19% na pagdating ng August 1. Ano? So plus 2% to, hindi ho -1, plus 2%. From 17%, hindi po ito bumaba ng 16%. Ang katotohanan, from 17%, umangat po ito to 19%. Meaning, nadagdagan po ng additional 2% ang taripang ipipataw ng Amerikano sa produktong Pilipino pagdating po ng August 1, 2025. At ano naman po ang nakuha bukod dyan? Additional 2% ng Amerikano. Kikita po sila dyan Dahil last year daw di umano, ang pumasok na halaga ng export sa
sa Estados Unidos, yung total export ng bansang Pilipinas patungo po ng Estados Unidos ay around $14.2 billion. So yung plus 2%, kung yun po ang pagbabasihan natin, yung halaga po ng ating produktong pumasok o dumaong sa Estados Unidos last year, yung $14.2 billion, ang 2% po niyan ay $284 million. Dahil po may karagdagang 2% sa buwis na ipapataw ang Amerika sa produktong Pilipino pagdating po ng August 1, 2025, kung ang base po natin ay yung total export na pumasok sa Estados Unidos last year na $14.2 billion, yung katumbas po ng 2% na yan ay $284 million additional. $284 million additional. Yan po yung inuwi mula doon sa dali-dali at napaswitan, nasipulan, tumakbo doon sa Amerika. Hindi po nagkaroon ng, kasi kung 1% po, kung naging from 17%, naging 16%, magiging may savings po tayo na $142 million. Kung nabawasan po ng 1%, hindi po kabalintonaan po yung kanilang spin. Plus 2% po. From 17%, naging 19%. At yung 19% na yan, yung additional 2%, if we're going to base it on the total export na pumasok po sa Estados Unidos noong 2024 last year, ang halaga pong total ay $14.2 billion more or less. Ang halaga po ng additional 2% ay $284 million. Yan po yung pabigat na inuwi ni Bongbong Marcos sa kanyang pakipagtagpo kay Donald Trump, ang leader naman ng Estados Unidos. Bukod po dyan, double whammy po tayo Bukod po sa plus 2% sa taripa o sa taxes, yung Amerikano, yung produkto nila, zero tax po. Wala po, hindi pwedeng buwisan yung mga produktong Amerikano na papasok sa ating bansa. Ang spin po nila, hindi pa raw po tapos yan dahil tuloy-tuloy pa raw po ang negosasyon, wala pa raw po yung fine prints, fine details. Kailan malalaman ng Pilipino? Alo ang saklaw ng 19%. Sa August 1 na ang effectivity ng 19% taripa ng Estados Unidos. Dito natin makikita, wala po, salat tayo sa transparency. Kung nagkaroon sana ng discount o reduction, purihin natin at ibigay natin yung recognition sa effort na yan ni Bongbong Marcos. Sapagkat yung 1%, kung natutupo sana yung 1%, magkakaroon ng $142 million na nasalba ang kasalukuyang administrasyon dahil nabawasan yung buwis na ipapataw ng mga Amerikano. Pero yun nga po, kontrabudol po itong ating pamagat ngayon. Tinatama po natin yung spin nila, tinatama po natin yung kanilang kanilang pagsisinungaling. Ang nangyari po, additional 2%. Yung 2% na yan, $284 million po kung babasihin natin sa amount of total export na pinadala ng bansang Pilipinas sa Estados Unidos last year. So hindi po ito tagumpay, hindi po ito win. Wala po tayong naiuwi ditong tagumpay. There is no win, wala pong gain, wala pong ganansya ang Pilipinas, wala pong ganansya ang Pilipino. Ang masaklap pa, yung produkto po ng Amerikano, zero tax po. Wala po tayong ipapataw na buwis. Anong ibig sabihin yan? Babain po tayo ng produktong Amerikano. Dahil wala po silang buwis. Yung mga may stateside mentality, marami po dito yung mga troll, yung mga may stateside mentality, babain po tayo ng produktong Amerikano dahil wala pong buwis na ipapataw. Pag nangyari yan, napakamahal na po ng kuryente dito sa atin per kilowatt hour, hirap na po tayo makipag-compete pagdating sa manufacturing. Pag bumaha pa ng zero tariff na zero tax na mga American products, paano magsusurvive, paano mabubuhay ang mga industriyang Pilipino. Yun po ang layunin ng ating at parte ng ating advokasya,
iangat yung antas ng pampublikong diskurso nang sa ganoon makabuo po kayo ng inyong matalinong opinyon, matalinong pahayag at may prinsipyong paninindigan. Kahit po yan ay salungat pa sa aking pananaw, okay lang po iyan. Ang importante ay meron po kayong mapulot na bagong perspektibo at itinatama po natin yung patuloy na pambubudol na nagaganap, lalong-lalo na ang mainstream media. Si Alejandro Patagnan, unfair deal yan ni Trump at uto-uto naman. Yun na nga ho ang nangyari. Umuo sa lahat at ang spin nila bigla, nagkaroon daw po ng nakapag-save, palalabasin pang hero, yung tough negotiator. Wala pong negosyasyon nangyari. Ang nangyari po, idinikta ng Amerikano kung magkano ang gusto nilang ibuwis dito sa mga produktong Pilipino. Which brings me back to Article 2, Section 7. Article 2, Section 7 of our Constitution, para lagyan po natin ng constitutional na konteksto yung ating pong diskusyon dito bukod sa tinatama natin yung patuloy na pambubudol. Ang sabi po ng Article 2, Section 7 ng ating saligang batas, the state shall pursue an independent foreign policy. Independent po dapat ang ating foreign policy. Sabi rito, in its relation with other states, the paramount consideration, ang ginamit pong termino ng mga framers ng ating constitution ay ang paramount consideration, meaning non-negotiable dapat yan. Hindi pwedeng ma-adjust kahit kaunti, kahit kapiraso. Shall be, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Labag po sa ating national interest, yung basta ka nalang pumayag ng pagpataw ng additional 2% na taripa sa mga produktong Pilipino for export to the United States, samantalang zero tariff ang Estados Unidos. Kaya dito po, itinatama natin yung mga maling pagpapahayag, pati ng mainstream, kitang-kita naman natin. Meron pa nga isang sumulat dyan na mahal daw ng Amerika ang Pilipinas dahil kung di daw tayo mahal ng Amerika ay hindi tayo binigyan ng diskwentong 1%. Sinungaling. Paanong 1%? Plus 2% nga yung ipinataw na buwis. From 17% to 19%. Yung spin po nila nanggagaling siya doon sa naging banta na magiging 20% yung ipapataw na buwis. From 20%, naging 19% na lang. Yun po yung hinahype nila. Yun po yung ipinapakalat nila na may savings daw po na 1% kasi from 20 to 19. Alam mo ninyo, kung hindi ka mag-iisip at kung sadyang magpapabudol ka, papalakpakan mo. O nga, no? From 20% to 19% na lang. Pubalit, hindi po nila sinasabi at hindi rin po nila sasabihin ito dahil mabibisto nga yung pambubudol, kaya tinutuwid po natin, kaya po kontrabudol ang ating pamagat ngayon. Ang katotohanan, from 17%, naging 19% na beginning August 1, 2025. Ilang araw na lang ho mula ngayon. Magiging 19% na from 17%. So, wala pong ganansya ang Pilipino sa naging usapang ito diyan sa Oval Office ng White House. Pangbubudol po ito. Ano po ang basihan natin? Tingnan po ninyo, binanggit ko po yung ating constitutional provision, Article 2, Section 7. Dapat po yung ating the state shall pursue an independent foreign policy. Ano po yung paramount consideration o yung mga konsiderasyon na non-negotiable, hindi mo pwedeng minosen, hindi mo pwedeng bawasan. National sovereignty, territorial integrity, national interest, at right to self-determination. Wala po eh. Pumayag tayo para tayong sinulid, kung sang kahilahin, sumusunod ka lang. Ano ho ang ating comparison? Ang Indonesia ho,
ay binantaan din na sila'y papatawa ng 32% na taripa ng Estados Unidos. Indonesia po yan ha. Subalit, they stood their ground. 32%. Ano po yung naging final? 19%. Iyon ang talagang may naiuwi. From 32%, naging 19% na lang. Nabawasan ng Indonesia ng 13% yung panukalang taripa ng Estados Unidos. Ano pa ho? Yung Vietnam. Ang Vietnam ho, 46% ang naging bantang ipapataw na buwis. 46% po, yung mga nanananghaling kasama natin na nagtatrabaho at yung mga Pilipino na nasa ibang bansa po. Ang Vietnam ho, 46% yung banta na ipapataw na taripa. Nakipag-negotiate, yung totoong negosasyon, yung totoong trade deal. Magkano po nauwi? Yung bantang 46%, 20%, na kabawas po ng 26%. Ang laki po nun. Ang laki po nun, from 46% naging 20%. At ang Japan, yung Japan, tinangka din po nilang takutin na hahatawin po ng Estados Unidos ng 25% na taripa. Subalit, nakipag-usap, nagkaroon ng totoong dialogo, hindi pa nga yung pinakamataas na leader ng bansa, not even the Prime Minister, yung kanila lamang Minister ng Trade ang nagpunta roon. From 25% na ipababa ito ng 15% ng bansang Japan. Imagine ninyo, samantalang ang Pilipinas, tinakot tayong 20% na imposition ng taripa na nagmula ng 17. Nauwi tayo sa 19, tumaas pa. Tapos ang kanilang pinagmamalaki, tayo daw po ang kauna-unahang bansa dito sa Southeast Asia na tinanggap at pinapunta at pinabisita diyan sa Oval Office sa White House. So, buti pang hindi tayo yung nauna. Baka hindi tayo pinatawa ng additional 2% na taripa. Hindi ho kasi laging kinakailangan mauna ka. Hindi po pagka nakauna ka, bida ka. Hindi ho, buti pang hindi na lang tayo nagpunta. Dapat nagpapunta na lang tayo ng high-level delegation to negotiate. At nang sa ganoon, baka sakaling na-permis lang po ng 17%. Hindi ho eh. Yung mga bansang nabanggit ko, Indonesia, Vietnam, Japan, substantial yung tax reduction or tariff reduction o diskwento, kung ano man pong gusto nyo tawagin, na nakuha po nila nung sila ay masinsinang nakipagdialogo at nagkaroon ng totoong negosasyon sa Estados Unidos. Ulitin ko, ang Indonesia from 32%, 19% lang ang ipinataw na taripa. Nagkaroon po ito ng 13% reduction. Malaki po iyon. Sa Vietnam, from original 46% na ipapataw daw pong taripa, nagkasundo sila at nasara ito sa 20%. Higit pong malaki yun. 26% reduction sa buwis. Napakalaki po nun. At ang Japan, from 25%, nauwi na lang po ito sa 15%. 10% reduction. Yan yung mga balitang dapat talaga to grab the headlines. Hindi po yung spin kagaya ng meron daw parang utang na loob po natin mga Pilipino na nadagdagan ng 2% yung taripang ipapataw ng Estados Unidos sa produktong Pilipino dahil sa pagbisita ni Bongbong Marcos diyan sa White House. Hindi po totoo yun, kaya tinutuwid po natin yung mga maling balitang yan. Kay Shirley Violenta, marami pong salamat. Kay Sammy Orpilla, good day, sir, watching you. Maraming salamat, Sammy. At kay Alma Yulo Mamosto, marami pong salamat. At yun nga, ang sabi pa ho niya, ito pang magandang sinabi, mismo ng Pangulo ng Estados Unidos, nung kaharap niya ang Pangulo natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Trump, he would not mind if Manila or the Philippines gets along with China. Sa Tagalog, wala siyang problema kung tayo ay makipagkasundo, makipag-igi, makipagmabuti sa China. Bakit daw kanyo? Sapagkat sabi mismo ni Donald Trump, sapagkat ang Estados Unidos is getting along very well with China.
Ang sabi nito, ang nagsalita po nito ay yung mismong Pangulo ng Estados Unidos. Kaya yung mga trolls, bago kayo, welcome naman kayo rito, bago kayo bumanat, yung mga magsasabing pro-China, ang talaga ng pro-China po sigurado yung Pangulo ng Estados Unidos. Bakit? Sabi po ni Donald Trump, he wouldn't mind if Manila or the Philippines gets along with China because US is getting along very well with China. Para po doon sa talaga namang hindi po makitid o makipot ang pag-iisip yung IQ po ba below sea level, mas talagang negative po yun. Ang ibig sabihin po nung sinabi ni Donald Trump, wala siyang magiging problema kung ang Republika ng Pilipinas ay makikipagkasundo, makikipagkaigi, magiging mahusay ang relasyon sa bansang China. Wala siyang problema. Bakit daw? Sapagkat ang Estados Unidos ay okay na okay. Aregladong-areglado ang kanilang relasyon pagdating sa kalakal, sa komersyo o sa trade. So, tayo dito sa Pilipinas, buga tayo ng buga ng mga maaanghang na sa pananalita. Samantalang yung puppeteer, yung mismong nagtutulak na tayo'y masadlak dyan sa isang armed confrontation, mismo nagdeklara. Wala siyang problema kung magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa bansang China. Si Donald Trump na ho ang nagsabi noon. And again, I would just like to put context dito sa sinabi ni Donald Trump. Dapat sundin ito in relation to Article 2, Section 7 of our Constitution. Dapat dinggin ito ng administrasyon na bukod sa independent foreign policy, hindi po yung para tayong sinulid kung saan po tayo hilahin sunod lamang. Kung ano po yung isinusulong ng banyagang interes, yun din po ang ating gagawin. Ano na yung naging nangyari doon sa kondisyon na ibinibigay ng ating saligang batas na sa paghulma ng ating foreign policy, ang paramount consideration o yung non-negotiable o hindi mo pwedeng minosin na mga katangian ng ating foreign policy dapat ay yung tungkol sa national sovereignty, territorial integrity, yung national interest at yung right to self-determination. Violated po lahat yon. Tapos mayroon pang nagsusulong na wag na tayong magproblema dahil yung additional 2% na yan na ipinapataw daw sa atin na pagdating ng August 1 ay marami naman daw non-trade benefits. Ano po yung non-trade benefits? Mayroon naman daw pong hakbang ang Estados Unidos na armasan ang ating military, yung ating sandatahang lakas, ang ating Navy, ang ating siguro pati kapulisan, aarmasan daw po ito at nang sa ganoon ma-offset. Hindi rin po totoo yun. Tatandaan ninyo, siyam na yung deklarado, siyam na yung ating nalalaman. Siyam na po yung US military bases sa Pilipinas. Saan po yan? Sa Palawan, dyan po sa Pampanga, dyan sa Nueva Ecija, dyan sa Cebu, dyan sa Mindanao. Yung unang 5. Nadagdagan po ito ng 4. Yung additional US military sites, bases sites ay Santa Ana, Cagayan para sa kanilang Navy. Yung Lalo Airport sa Cagayan, sa Gamo, Isabela, at sa Palawan po uli, yung Island of Balabac. Siyam na po ang US military bases sa Pilipinas. Nagbabayad po ba yan ng renta? Vinolate na po yung probisyon ng ating saligang batas na bawal mag-imbak ng mga gamit militar na may kakayahang magdala o palitan yung head, yung warhead ng isang nuclear may capability. Violated po iyan, wala pong nagpapahayag kung anong estado ng mga missile ng Amerikano na naririto po ngayon sa Pilipinas. Siyam na po yung EDCA sites o US military bases.